Kung tayo ay lalabas ng bansa, makikita natin na ang mga bansang ito, ang mga lahing ito, may kani-kanyang sulat na pansarili. Ang tanong, bakit wala ang Pilipinas? Samantalang ang ating mga kapitbahay na Asian countries ay mayroon na sariling sulat. Roman alphabet ang ginagamit natin ngayon bilang paraan ng ating pagsulat o panitik. Ang paraang ito ay bunga ng impluwensya ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Ngunit alam nyo ba na noong pre-Hispanic period ay meron ng sariling panitik ang ating mga ninuno? Baybayin ang tawag dito. Ang baybayin ay ang sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Pilipino na napatunayan ng mga mananaliksik at pantas ng kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tuluyan na yatang nawala ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa naturang kultura. Korea, Indonesia, Singapore. Pwede ba yung Korea? Gano'n? Batong bansang Saudi, Zamboanga. malapit sa anong bansa? Sa pagsisikap na buhayin ang panitik, nabuo ang grupo ng Taclobo Baybayin. Ang Pilipinas, nagsasalita tayong Tagalog, pero may sarili pa tayong sulat na Tagalog o sulat baybayin. Layunin nito na buhayin o ipamulat muli sa mga Pilipino ang pagpapahalaga sa sariling panitik. Inuunti-unti namin na magkaroon ng awareness, kaya nga advocacy. Ang mga Pilipino, babalik lang tayo dun sa mga bansa na sila mismo ay ina-appreciate nila at ginagamit. Bakit tayo hindi natin gamitin? Hiram nga yung ating ginagamit eh. At wala na tayong dahilan ngayong panahon na ito na para hindi siya gamitin. Isa sanang magandang pagkakataon na ipakita sa ibang lahi sa buong mundo na tayo rin ay may sariling panulat. Upang lalong mapalawak at mapatatag ang adhikaing ito, isinulong ng Tacloba Baybayin ang pagpapasa ng House Bill 4395 o ang National Script Act of 2011. Hanggat hindi ito magiging batas, yan ang aming pinupush. Hindi papansinin to ng buong Pilipino. Kahit mismo si Rizal, dun sa kanyang sinulat na to my fellow Filipino, sabi niya, ang ating alpabeto ay may sariling letra. Ngayon ay nasa proseso pa rin ng mababang kapulungan ang House Bill na ito. Kung hindi man namin makuha kaagad ng mabilisan ang suporta ng gobyerno para maibalik ito, gumagawa ang iba't ibang grupo ng paraan para maibalik ito. Isa sa mga hakbang ng grupo ay ang pagpapakilala ng baybayin sa kalakalan at komersyo. Yung ating baybayin ay mailagay sa pang-araw-araw ng mga bagay, ordinaryong bagay, at makita natin na kabahagi na ito ng ating pamumuhay. Meron kaming bahagi ng organisasyon ng tinatawag na Baybayin Buhay. Sinimulan namin ipasok yung mga disenyo sa ating barong. Kasi ito ay ginagamit sa mga espesyal na okasyon, so marapat lang na maging kabahagi ang baybayin. Gumawa rin kami ng fight gear or sports apparel, no, na kung saan ginamit namin ang baybayin bilang isang logo or brand logo. Bukod dito, inumpisahan din ang pagpapakilala ng baybayin sa larangan ng teknolohiya. Trying to make baybayin relevant to the next generation, no? Gusto natin sabayan yon na ang ating baybayin ay hindi lamang pangkasaysayan, kundi pangkasalukuyan din at panginaharap din, no? So we want our baybayin script to be cutting edge and forward. So we produced an iPhone application. Gumawa kami ng mga fonts, no, na true type fonts na tinatawag para magamit natin sa computers, no. Bumubuo din sila ng mga gawain na nagsusulong ng paggamit ng baybayin sa paaralan at organisasyon maging sa mga probinsya. Makikita niya to na kabahagi ng kanyang identity, and at the same time, makikita niya na sa pagbubukas ng mundo o yung global arena, ang mahalaga ay yung mabahagi mo yung kultura. Ayon sa pag-aaral, ang baybayin ay isa ng endangered alphabet. Nakakadismayang malaman na banyaga pa ang nagkakaroon ng interes sa pag-aaral nito. Kaya naman panawagan ng Taclobo Baybayin Na kung si Rizal nga ang sabi, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, at hindi lang wika, pati sulat, ay higit pa sa isang
malansa, bahong isda. Ika nga, para tayong hindi Pilipino pag hindi natin natutunan ang ating sariling sulat. Let's showcase to the world that we have our own script that is part of our identity, which is actually our culture.